karaniwang naghuhugas ng mga pinggan? Pwes, ito na ang sagot sa inyong matagal na katanungan. Tunghayan natin ang maikling tula kung bakit babae ang naghuhugas ng mga pinggan. Sa bayan ng Santa Rosa ay may nakatirang mag-asawa na nangalang Hugo at Imelda. Sa tuwing sila'y kakain, ay lagi na lamang nilang pinag-aawayan ang paghuhugas ng mga pinggan. Kung tatanggi si Hugo, nagagalitan naman siya ni Imelda. Kung ano-ano ang itinatawag niya kay Hugo, at kung ang huli sasagot, tutigisin ni Imelda ang pobreng si Hugo ng walis tampo. Nakasanayan ng tawagin ng kanilang mga kapitbahay ang putluting si Imelda ng kamaldang at si Hugo ng kaupo. Isang araw, kamaldang. Tinitigan niya si Kaugo. Agad naman niyang kinuha ang kanyang walis. Pumunto si Kaugo sa silya katapat ni Kamaldang. Ba't hindi ka natanong yun? Ha? Yun lang? Ganun tama? Kaya magpupunta ng pagkat malayo at kabarin. Oo, tama. Madali yan. May tatarang ang mga bibig ko magamot. Pero ikaw, pati ka na ba? Nakakasagot mo. Ang tama na ba? Ang tama. At sila'y kapwa tumahimik. Nagtitigan sila sa harapan ng mesa na may mga hindi pa nahugasang mga pinggan, plaso. Ayaw nilang alisin ang pag-isip sa isa't isa sa takot na baka magsalita ang isa sa kanila. Nagtitigan na lamang sila. Hindi nagtagal, humiyaw ang pusa, na tila naghanap ng mga pagkain. Ipinalagay ni Kaugo na walang nangyari. Nanatili siyang nakaupo, gayon din ang ginawa ni Kamaldang. Kunting-kunting lumubog ang araw, ngunit patuloy pa rin silang walang hipuan. Halos mamugto ang kanilang mga mata sa pagtitigan. Biglang tumawag ang kapitbahay. Ay, mata! Oo, Hindi sumagot si Kamaldang. Muling tumawag ang kapitbahay at nilakas-lakasan pa. ay, Hugo! Kapit mo! Ay, matanda! Hindi na naman sila rumispande. Tahimik lamang silang tiningnan ang isa't isa. At pumanhik ang kapitbahay. Nang siya'y makapanhik, nagtaka silang sila kita. Sila Kaugo at Kamaldang ay nakapupila ng mga estatwa. Uy! Kamanda! Uy! Uy, ayos ka lang! Ay, Hugo! Usap ka na dito! Uy, ayos ka pa kayo! Pinakain pa kayo! Nanghimalutan na ang kapitbahay. Sa halip na kunin ang plasya ay tumakbo siyang dali-dali palabas ng bahay.
Kasi ang dami ng hospital dito eh. Hindi dyan, tungkol sa kabila. Oo, paano ka? Talaga. Relax mo mamaya ko. Nakaranta ang mga kapitbahay at dumating na ang albularyo. Nang kanyang makita ang walang kaimik-imik na mag-asawa, siya ay sumigaw na, Sila yung nakukulam! inilatag niya ang banig na bulik at iniutos na iliga ang mag-asawa. Siya ba na kayo mo? Ang espiritu ng mulo kung saan yung matigas ang ulo! At inilabas mula sa isang pagsikot na lagi niyang dala ang Isang bunga ng areka. pinili niya ang taong may tapat-tapat na tubo ng ugat. Ito! Nawawalang espiritu ng mag-asawa! Ito'y ibinuga sa kanyang palad. Isinawsaw ng albularyo ang hinutol sa itim na laway at hinaragahan ng krus ang noo ni Kaugo. Pero walang naramdaman si Kaugo. Sinubukan din niyang markahan si Kamalda. Lumapit naman ang albularyo muli kay Kaugo at paulit-ulit na tinawag ang kanyang pangangalan. Magbalik ka! Magbalik ka! Magbalik ka! Magbalik ka! Magbalik ka, Malda! Magbalik ka! Magbalik ka! Magbalik ka! Hindi man lang nagising ang mag-asawa. Muli na namang sinubukan ang kanilang pagkagising. Ang gabi sumapit sa naiintakutang bayan. Ganoon na lamang ang takot ng mga mamamayan sapagkat sinabi pa naman ng albularyo na Mga kabayo, ang sumpa ay maaaring malipat sa akin! muli ring tinawag ng albularyo ang ngalan ng dalawa. Magbalik ka! 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 Magbalik ka!
albularyo kung gumawa sila ng ataol bago kumalat ang sumpa. Tulong-tulong nilang pinagsamahan ang kanilang mag-asawa. Simula na silang magulol. Lahat ng mga kapitbahay si Kao at iniga sa kanyang ataon. Sa loob-loob ni Kao, siya na ang mananalo. Hindi siya natatakot na mailigig. Tuwang-tuwa siya sa takbo ng mga pangyayari. Matapang nakikiramdam si Kamandang sa mga nangyayari kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Natatakot siyang maaaring ipagpilitan ng albularyo na siya ilagay sa ataon kung hindi pa rin siya magsasalita. Nang hindi na niya mapigilan,